Wala pa rin kasing batas laban sa political dynasties na hinihingi ng 1987 Constitution. 75% of all who won in 2019 were all part of a political dynasty. Close to 75, siguro 73. I forgot the numbers. Pero why am I bringing that up, mga kamatis, mga kaibigan? Malapit na kasi yung susunod na midterms. Next year na yon. And then, sinabi ni Sara Duterte, natatakbo daw yung mga kamag-anakan niya. Nagulat lang ako that it has come to this. Pag hinayaan nyo na manalo ang mga Duterte, magkakaroon ng tug of war between the lower house and the upper house. Because political dynasties is the problem of this country. Sa lower house, yung kamag-anak ng Pangulo. Sa higher house naman, yung kamag-anak ng Vice President. So you're going to tear this country apart. For what? For political drama na ang makikinabang lang ay mga kagaya ko kasi pwede kong i-content. Huwag nyo akong isipin, okay na okay ang buhay ko. Isipin nyo yung buhay nyo. Kasi when this happens, na magkaroon ng political of tug of war between the Marcoses and the Duterte, the lower house versus the upper house, wala tayong maipapatupad na batas. Ang mangyayari niyan, harang ng harang yung upper house sa gusto ng presidente at yung lower house naman, depensa ng depensa doon sa ating presidente. That is how effed up the situation is. This is why it's very alarming to see na tatakbo tong mga to. Ang dami naman politiko dyan na pwede nyong iboto. Tapos pagdating ng 2028, pumili na lang uli kayo ng someone na bayan yung inuuna, hindi yung sarili nila. A democracy has to be about merits. Kasi nga dapat meritocracy, nasa isang meritocracy tayo. You vote people based on the merits of their work. Hindi doon sa last name. Hindi ba tayo natututo? Ilang presidente na yung dumaan and yan yung nangyayari. Kagandahan lang ngayon, siguro kung meron akong i-credit sa ating gobyerno ngayon, we know the problem. We know the enemy. We know the pogos are bad. We know that the West Philippine Sea is an ongoing problem na napakalaki. And we know that the Dutertes has their own political interests. Kasi kada na lang iiyak si Kibuloy or kada na lang iiyak ang SMNI, nandun at dumidepensa ang mga Duterte. They have their own political will, okay? They have their own political interest. Ang sinasabi ko dito, don't let it ruin our country. We already have one dynasty running this country, yung mga kamag-anakan ng Pangulo. And let it end there. Okay na yon. Isa lang muna. Tapos pagdating ng election, let's choose people by the merits of yung merito ang ating piliin. Hindi dahil kilala niyo yung pangalan. Hindi dahil may legendary background. Hindi dahil sinabi ng lolo at lola mo. Yung nagawa ang isipin nyo. Okay. As of right now, yung vice president natin is busy protecting their interest. This is why nag-resign siya sa DepEd. Okay, this is why lagi nyo siyang nakikita sa mga rally ni Kibuloy. And then yung dalawang kapatid niya is also there para segundahan siya. And what has this old man done for the past few months except to lambast the president? Wala, di ba? It must be the fentanyl. Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, I don't want to keep this long. I want to share this message sa inyo kasi malapit na mag-eleksyon. Yung salitang vote wisely, please gamitin nyo ng mabuti. Yun lang naman, Jege mga lads.